Hello po mga ka-Frini, para po sa mga nagbabalak po na gustong mag-apply or gustong malaman kung ano nga po ba yung step by step na pagpunta dito sa Hong Kong. Una po, mag-apply po sa mga agencies. Marami na pong mga agencies na mapag-applyan dito, lalo na po dahil wala na po yung pandemic. Ayun. At sa mga agencies, nire-require nila yung introduction videos. Ipapakilala mo yung sarili mo, at yung sasabihin mo doon kung ano yung mga karanasan mo, at kung doon po magbe-base yung mga employer kung ikaw ba ay fit to work or fit sa kanilang family as a helper nila. At tapos yun, ipapakita yun or ipopost yun ng agencies sa mga employer na mga naghahanap ng helper. Ayun. At kapag may employer na nag-interest sa'yo, ang next na ay magkakandak na ng interview si employer. At kapag nagustuhan po kayo ni employer, ang next step ay magsasign na po ng contract between you and si employer. Next po, ipapa-schedule na po yung sa medical. Doon po sa medical, dapat po ay mag-fit to work kayo. Kasi kahit na kung na-hire na kayo ng employer at hindi po kayo fit to work, syempre may stop po yung process. Kailangan po talaga na importante po doon yung fit to work kayo sa medical. Ayun. And next po, after po ng medical, mag-i-schedule na po si agency ng mga training. Around 2 to 3 days po yun. At magkakaroon din po ng final assessment. Yun po yung kailangan nating naipasa. At doon po makakakuha po ng domestic work na certificate na in situ doon po sa TESDA. At next po, ipapa-schedule na po yung PIDOS at OWA na yung PIDOS parang training lang din po yun. Pakikinig ka ng yung mga don'ts and yung mga hindi pwede at pwedeng gawin. Parang training din po siya bago pumunta po dito sa Hong Kong para alam po yung mga gagawin bilang isang OFW. At dun sa OWA naman po, yun po yung exam din. May kakaroon din po ng exam or tuturuan po kayo ng salitang mga basic sa Cantonese, mga Chinese language. Pero basic lang naman. Halimbawa yung mga numbers, mga weeks, yung mga numbers, weeks, ganun. Mga kumusta ka, how are you, yan, ituturo yun. At doon mayroon ding exam pero basic lang exam na yun. At tapos nun, after po ng OWA, waiting na lang po kayo ng visa at yung OAC, yung Overseas Employment Certificate. At kapag kumpleto na lahat, syempre yun, i-inform na si employer nyo na kailangan na pong ibilhan po kayo ng ticket para ipabook na yung paglipad dito sa Hong Kong. Syempre, kailangan din na maging ready na, mag-impake na. Tapos, welcome to Hong Kong na. Si-set up na yung date. Yun po mga ka-Frini, bilang summarize po, yun. Una po, mag-apply muna sa agency. Pangalawa, gumawa ng video introduction. Pangatlo, mag-interview sa employer. Pang-apat, signing of contract na. Yung pang-lima, medical. Yung pang-anim, yung training and assessment. Tapos yung pang-pito, PIDOS at OWA. Yung pang-walo, waiting po ng visa at OEC. Tapos, number 9, ticket booking na po from employer. Sana po nakatulong po ako mga ka-Frini. Please click the subscribes para ma-watch nyo po yung mga updates dito po sa channel ko. Maraming salamat. Bye.